Ito na nga pala yung kinabit nating Conway. Digital panel na siya, tapos OBD scanner pa. Sunod na video ko, ituturo ko sa inyo kung paano kinabit yan. Start na muna natin. Pag binuksan mo siya, magbibip siya. Yan, naglo-loading pa lang yan. Pero pwede nyong buksan kahit naglo-loading siya. Kahit naglo-loading yan pwede nyong buksan yung makina ng motor. Hintayin lang natin matapos. Kaya tapos ng loading niya. Ganito ang itsura niyan. Yan. Yung ECT, yan yung temperature ng makina natin. Yung voltage naman, yan yung voltage ng ating battery. Yung load PCT, yan yata yung konsumo ng ating baterya. Kinakalkulan yan yung konsumo ng ilaw, busina, lahat ng accessories ng ating motor. Yung kagandahan dito, meron na siyang trip fuel. Ibig sabihin, ito yung konsumo ng gasolina mo sa mga rides mo. Meron tayong 4 na pindutan dito, yung ESC, up, down, saka OK. Pag hinold mo yung ESC, lalabas yung kanyang main menu. Daming setting yan mga boss. Meron yung language, system, para set. Click mo lang yung OK para maselect. Yan, maraming setting dyan. Yung iba hindi ko alam, kaya kapa na lang tayo. Tingnan nyo na lang yung mga setting. Ito yung RPM alarm. Pag sinet mo yan, mag-a-alarm yan kung anong gusto mong RPM na pwede mag-alarm. Naman yung alarm ng speed limit. Yung ECT, yan yung temperature alarm. Namang OBD diagnose, ito yung pang-reset at pang-read ng fault codes. Itong data stream, ito yung mga throttle body, yung lahat ng mga sensor ni Barako. Dito naman sa read codes, dito mo malalaman kung may error si Barako. Scan natin. Yan, wala naman na error. I-click mo lang yung ESC para yan yung back button. Ito namang clear codes, ito yung pang-reset kay Barako. Para pagka may kadyot-kadyot o kaya may error si Barako, dito mo lang i-reset. Ito namang setting, ito yung speed monitor. Ito yung pagka umaandar ng sasakyan, nakikita mo yung speed mo. Kaso nga lang wala si Barako nun dahil walang sensor. Pang ano lang to, pang kotse lang. Oo nga pala, pagka hindi nakastart ang makina, mag-i-screen off yung Conway. Click nyo lang kahit anong button at mabubuhay ulit yan, yung screen. Kung gusto nyo naman palitan yung mga naka-display sa dashboard, click nyo lang yung arrow. Pag yan nag-blink, i-hold nyo lang yung OK. Tapos kayo nang bahala mamili. Dito pwede nyong pilihan kung RPM ba ilalagay nyo o yung speed. Dito tinesting ko yung digital speedometer pero hindi gumagana kasi wala namang speed sensor sa ECU niya kasi pang kotse lang to. Kaya sayang.
maganda sana kung gumagana. Kaya RPM na lang nilagay ko. Yan, testing na natin. Start na natin makina. Sobrang accurate ng RPM na to. Na-testing ko na to sa lahat ng scanner. Di katulad ng mga nilalagay sa ignition coil. Hindi katulad ng pulser, digital RPM, tachometer na nilalagay sa ignition coil kasi hindi yun accurate. Hanggang 4,500 RPM lang ang nare-reading niya. Dito sa OBD scanner na to, accurate yung RPM niya kasi galing mismo sa computer box. Try natin sagarin yung RPM niya kung ilan ang RPM limit niya. Pinakamataas na RPM limit niya, 9,500. So, ito yung RPM limit niya. Saka yung Conway OBD scanner. Like and subscribe mga boss para makarami tayo ng videos.